taon akong nabulok sa pitan para sa pamilya ko. Pero sa aking paglaya, nadatnan ko silang nagpapakasasa sa luksuryang siningil sa aking dugo habang suot ni Beatrice ang aking gown. Sinampal ako ng tadhana ng idura ni Ethan ang salitang ex-convict ka na lumayas ka rito, ngunit hindi nila alam na nailipat na ni Attorney Salvador ang bilyong-pisong utang sa pangalan ni Beatrice. Tapos na ang pagiging martyr ko, oras na para sa aking malamig na paggising. Hinaplos ko ang magaspang at kupas na tela ng aking kulay asul na jacket habang nakatayo sa ilalim ng dambuhalang kristal na chandelier ng aming mansion sa Forbes Park. Hawak ko sa aking kanang kamay ang isang basang plastik na naglalaman ng aking kalayaan. Isang pirasong papel na nagpapatunay na natapos ko na ang 3 taon sa piitan ng Mandaluyong para sa krimeng hindi ko ginawa. Mabuti naman at pumayag siyang makulong ng 3 taon tita dahil kung hindi dahil sa katangahan ni Mariel, hindi natin maililipat ang huling 50 milyong piso mula sa Alcantara Group patungo sa account ko sa Switzerland. Ang malambing na boses ni Beatrice ang pumunit sa katahimikan ng pasilyo kasunod ng mahinang hagikik ng aking sariling ina na si Clara. Nakatayo sila sa tapat ng pintuan ng silid-aklatan, hindi napapansin ang aking pagdating dahil abala sila sa pag-inom ng mamahaling alak. Ang ulan sa labas ay patuloy na humahampas sa mga dambuhalang bintanang salamin na lumilikha ng isang mabigat at malamig na ingay na tila sumasabay sa pintig ng aking puso. Humakbang ako pasulong dahilan upang lumikha ng mahinang tunog ang aking basang sapatos sa mamahaling marmol na sahig. Sabay na lumingon sina Clara at Beatrice. Ang baso ng alak sa kamay ng aking ina ay bahagyang nayanig, ngunit walang bakas ng pagsisisi o pananabik sa kanyang mga mata nang makita ako pagkatapos ng 3 taon. Mariel, nakalabas ka na pala. Bakit hindi ka man lang tumawag para napasundo kita sa mga driver, tanong ni Clara. Habang mabilis niyang inilalagay ang kanyang baso sa ibabaw ng lamesa at inaayos ang kanyang mamahaling kwintas na perlas. Tumingin ako kay Beatrice. Suot niya ang kustomisadong Filipiniana na gawa sa mamahaling sutla ang mismong damit na idinisenyo para sa aking dapat na kasal. 3 taon na ang nakalilipas. Ngumiti siya sa akin, isang ngiting puno ng lason, habang unti-unting lumalapit at humahawak sa braso ng aking ina. Oh, Ate Mariel, welcome home. Pasensya ka na kung hindi ka namin nasundo, naging busy kasi kami sa paghahanda para sa anibersaryo ng kumpanya. At saka alam mo naman, medyo masilan ang kalagayan ng puso ko ngayon. Umihip ang malamig na hangin mula sa aircon, habang dahan-dahang umubo ng peke si Beatrice sabay sandal ng kanyang ulo sa balikat ni Clara. Tiningnan ko sila nang walang kurap. Walang galit sa aking mukha, walang luha na nagbabadya sa aking mga mata. Ang 3 taon sa loob ng malamig na rehas ay nagturo sa akin na ang luha ay para lamang sa mga mahihina at ako ay tapos na sa pagiging mahina. Narinig ko ang mabibigat na yabag ng sapatos mula sa aking likuran. Ang aking ama si Mateo Alcantara ay pumasok sa bulwagan kasama si Amelia, ang kanyang matagal ng kasambahay at ina ni Beatrice. Bahagyang huminto si Mateo nang magtama ang aming paningin. Lumapit ako at dahan-dahang yumuko upang gawin ang tradisyonal na pagpapala, ang pagmamano na palagi kong ginagawa noong bata pa ako. Ngunit bago pa man dumikit ang kanyang kamay sa aking noo, mabilis na binawi ni Mateo ang kanyang braso, tila ba natatakot siyang madungisan ng isang ex-convict ang kanyang malinis na balat. Wag dito, Mariel. Maraming bisita sa kabilang bulwagan. Kung may makakita sa iyo na ganyan ang hitsura, baka kung ano ang isipin ng media at ng mga kasosyo natin sa negosyo. Ang boses ng aking ama ay walang iniwan sa lamig ng yelo. Mateo, tama ang sinabi mo. Sumingit si Amelia, ang kasambahay na ngayon ay nakasuot na rin ng mamahaling damit at nakatayo sa tabi ng aking ama ng may kapangyarihan. Nakalimutan mo na ba ang utang na loob mo sa namayapakong asawa na nagligtas sa buhay mo? Ang aking anak na si Beatrice ay nagpakasakit upang pamahalaan ang kumpanya habang wala si Mariel. Hindi makatarungan na magulo ang selebrasyon dahil lamang sa pagbabalik ng isang taong naging mantsa sa ating pamilya. Sinalubong ng aking ama ang tingin ni Amelia ng may pag-aalala at tango ng pagsang-ayon. Tumingin muli sa akin si Mateo, ang kanyang mukha ay matigas at walang puwang para sa kanyang tunay na anak. Umalis ka muna rito, Mariel. May tinuluyan kaming maliit na apartment para sa iyo sa Pasay. Doon ka muna manatili. Huwag kang gagawa ng ingay at huwag kang lalapit kay Ethan.
Sa sandaling binanggit ang pangalan ni Ethan, ang pinto ng mansion ay bumukas. Pumasok si Ethan Wright, ang aking dating kasintahan, ng lalaking nangako sa akin ng walang hanggang pag-ibig. Bago ko tinanggap ang kasalanang hindi ko ginawa upang iligtas ang kumpanya ng aking pamilya na nakapangalan sa kanya bilang co-guarantor, nakasweet siya ng kulay abo, mukhang mas mayaman at mas makapangyarihan. Ngunit nang makita niya ako, ang kanyang mga mata na dati puno ng init ay napalitan ng pandidiri. Lumakad siya ng diretso patungo kay Beatrice, ipinatong ang kanyang kamay sa baywang nito at tiningnan ako ng matatag. Mariel, mabuti at nakalabas ka na. Ngunit gusto kong linawin sa iyo ang lahat. Si Beatrice na ang fiancé ko ngayon. Siya ang naging sandigan ko noong mga panahong pinahiya mo ang pamilya natin dahil sa iyong pagkakasangkot sa aksidente. Huwag mong isipin na may babalikan ka pa rito. Tumingin ako sa kanilang apat, sa aking ama, aking ina, sa aking dating kasintahan, at sa anak ng kasambahay na ngayon ay reyna na sa aking sariling tahanan. Tila huminto ang ikot ng mundo. Sa loob ng aking isipan, narinig ko ang huling bilin ng aking pumanaw na Lola Teresa. Mariel, ang tunay na lakas ay hindi nakukuha sa pagsigaw o sa pag-iyak. Ito ay nakukuha sa pananatiling tahimik habang ang iyong mga kaaway ay nagpapakasaya sa bitag na sila mismo ang gumawa. Isang malalim at malamig na katahimikan ang bumalot sa aking buong pagkatao. Ang sakit na dati nagpapakipot sa aking dibdib ay biglang naglaho na isalansan ng maayos sa likod ng aking isip at napalitan ng isang malinaw at matalas na plano. Tiningnan ko si Ethan, pagkatapos ay si Beatrice, at sa huli ay ang aking mga magulang. Bahagya akong ngumiti, isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata, ngunit sapat upang magdulot ng bahagyang kaba sa mukha ni Beatrice. Huwag kayong mag-alala. Wala akong balak na sirain ang inyong masayang gabi. Ang aking boses ay banay at walang emotion, tulad ng hangin bago ang pagdating ng isang malakas na bagyo. Naparito lang ako upang kunin ang natitirang gamit ko. Ibinaba ko ang basang plastic na bag sa sahig ng mansion. Lumakad ako patungo sa madilim na bahagi ng pasilyo kung saan nakatayo ang isang matandang lalaki na may hawak na leather briefcase. Si Attorney Salvador Reyes, ang tanging tao na nanatiling tapat sa aking Lola Teresa at lihim na naghihintay sa aking pagbabalik. Nang magtama ang aming mga paningin, bahagyang tumango si Salvador. Alam niya na ang laro ay opisyal nang nagsimula. Attorney Salvador, mangyaring ihanda ang mga dokumento para sa pagpupulong sa Tagaytay bukas. Bulong ko ng sapat lamang upang marinig niya. Lahat ay handa na, Senyorita Mariel. Sagot ng matanda nang may mahinang boses na puno ng determination. Humarap ako muli sa aking pamilya, na ngayon ay nagtatakang nakatingin sa akin. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Beatrice, na unti-unting nakaramdam ng kakaibang lamig sa aking presensya. Magkita-kita tayo sa Tagaytay bukas. Papa, Mama, mag-enjoy kayo sa inyong party ngayong gabi. Tinalikuran ko sila ng walang pag-aalinlangan. Lumabas ako ng mansyon patungo sa bumubuhos na ulan ng Makati, habang ang bawat patak ng tubig sa aking mukha ay tila naghuhugas sa huling bakas ng aking kahinaan. Ang malamig na hamog ng Tagaytay ay tila gumagapang sa mga dambuhalang bintanang salamin ng ballroom, ngunit sa loob ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pine trees, imported na alak, at ang mabigat na pabango ng mga elitista ng Makati. Ang marangyang pagtitipon para sa anibersaryo ng Alcantara Group ay nasa kanyang rurok. Mula sa madilim na sulok ng balkonahe, pinapanood ko ang aking ama na si Mateo, na masayang nakikipagkamay sa mga senador at malalaking negosyante. Habang si Clara naman ay ipinagmamayabang si Beatrice bilang susunod na reyna ng real estate sa Pilipinas. Mariel, pumasok ka na. Narito na ang iyong ama. Ang malamig na bulong ni Salvador mula sa aking likuran ang nagpabalik sa aking diwa. Sumunod ako sa matandang abogado patungo sa isang pribadong silid sa dulo ng pasilyo ng VIP lounge. Pagpasok ko, agad kong naramdaman ang bigat ng presensya ng aking pamilya. Nakaupo si Mateo sa dulo ng lamesang gawa sa mahogany, katabi si Clara, na abalang pinupunasan ang likod ni Beatrice, na kunyari ay nahihirapang huminga. Si Ethan ay nakatayo sa tabi nila, naka-cross arms, at may matigas na tingin sa akin. Inilagay ni Mateo ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa, kasunod ang isang tseke na may nakasulat na 5 milyong piso. Pirmahahan mo ang deed of renunciation na yan, Mariel. Ang boses ng aking ama ay parang isang hatol ng hukom na walang puwang para sa apela. Yan ang 5 milyong piso. Sapat na yan para makapagsimula ka ng bagong buhay sa probinsya. Huwag mo nang pangarapin na makabalik sa Alcantara Group.
Ang iyong pangalan ay isang lason sa aming nalalapit na IPO. Tiningnan ko ang tseke pagkatapos ay ang dokumento. Ang aking ina na si Clara ay tumayo at lumapit sa akin nang may mapagpanggap na muka. Anak, pakiusap, gawin mo ito para sa pamilya. Ang kanyang kamay na humawak sa aking balikat ay walang init, tila ba nais lamang niyang mabilis kong matapos ang papel upang hindi ako makita ng kanyang mga mayayamang kaibigan sa labas. Alam mo namang may sakit sa puso si Beatrice. Ang stress ng pamamahala sa kumpanya na may kasamang iskandalo mula sa iyo ay baka pumatay sa kanya. Isipin mo na lang na ito ang huling tulong mo sa amin. Suminggit si Beatrice, ang kanyang boses ay nanginginig sa kunwaring takot habang nakahawak sa braso ni Ethan. Ate Mariel, hindi ko naman gustong kunin ang lahat sa iyo, pero ako ang nagtrabaho ng 3 taon para isalba ang kumpanya habang wala ka. Para naman ito sa ikabubuti ng lahat. Patawarin mo ako kung sa tingin mo ay inagaw ko ang buhay mo. Narinig ko ang mahinang singhal ni Ethan sa tabi niya. Huwag ka nang humingi ng tawad sa kanya, Beatrice. Ginagawa niyo lang ang tama. Si Mariel ang sumira sa sarili niyang buhay nang piliin niyang maging kriminal. Tumingin sa akin si Ethan nang may buong paghamak. Pumirma ka na, Mariel. Huwag mo nang pahirapan ang mga magulang mo. Hindi mo ba nakikitang naghihingalo si Beatrice sa tindi ng stress? Tiningnan ko si Beatrice. Ang kanyang muka ay maputla, ngunit sa likod ng kanyang mga luha ay nakikita ko ang isang mapang-asar na ngiti. Alam niya na sa oras na pumirma ako, ang lahat ng aking pinaghirapan, ang lahat ng shares na ipinamana sa akin ng aking Lola Teresa ay tuluyan ng mapupunta sa kanya. Ngunit hindi nila alam na bago ako pumasok sa silid na ito, dumaan sa aking mga kamay ang tunay na kalagayan ng pananalapi ng Alcantara Group. Sa ilalim ng pamamahala ni Beatrice at sa tulong ng kanyang ina na si Amelia, kumuha sila ng mga lihim na pautang na nagkakahalaga ng 1.2 bilyong piso gamit ang mga huwad na dokumento upang takpan ang kanilang mga personal na gastusin at ang mga naluluging proyekto. Ang mga utang na ito ay may personal na garantiya ng sinumang opisyal na hahalili bilang CEO at may-ari ng pinakamalaking shares ng kumpanya. Humarap ako kay Salvador na nakatayo sa aking tabi. Nagpalitan kami ng isang mabilis na tingin. Inilabas ko ang aking sariling ballpen, isang lumang fountain pen na may gintong dulo na ibinigay sa akin ni Lola Teresa noong ako ay nagtapos ng kolehiyo. Gagawin ko ito para sa pamilya, malamig kong sinabi. Ang aking boses ay walang panginginig. Ngunit sa isang kondisyon. Napakunot ang noo ni Mateo habang si Ethan ay mas lalong humigpit ang hawak sa balikat ni Beatrice. Ano na namang kondisyon yan, Mariel? Huwag mong subukan ang pasensya ko. Mabalasik na tanong ng aking ama. Nas ko na kasabay ng aking pagpirma sa pagtalikod sa aking mana ay pirmahan din ni Beatrice ang Absolute Indemnification and Assumption of Liabilities bilang bagong nag-iisang kahalili ng Alcantara Group. Ipinatong ni Salvador ang isa pang dokumento sa ibabaw ng Deed of Renunciation. Ito ay upang matiyak na wala ng anumang legal na pananagutan si Mariel sa anumang nakaraan, kasalukuyan at susunod na utang ng kumpanya, maging ito man ay personal o korporasyon. Mabilis na kinuha ni Clara ang papel at binasa ito ng mabilis. Dahil wala siyang alam sa batas ng pananalapi, tiningnan niya si Beatrice na agad namang tumango. Para kay Beatrice, ang mahalaga lang ay makuha ang aking pirma upang opisyal na siyang hirangin bilang reyna ng Alcantara Group sa harap ng media ngayong gabi. Ang anumang papel na magpapalaya sa akin sa kumpanya ay pabor sa kanya dahil ayaw niyang magkaroon ako ng anumang ugnayan sa kanyang bagong kaharian. Sige, pirmahan mo na yan, Beatrice. Para matapos na ang usapan na ito at makalabas na si Mariel sa buhay natin. Utos ni Ethan na tila ba nandidiri sa bawat segundong natitira ako sa silid. Kinuha ni Beatrice ang ballpen at mabilis na lumagda sa dokumento nang hindi man lang binabasa ang maliliit na letra sa ilalim ng pahina. Ang bahagi na nagsasabing lahat ng personal na garantiya ng mga nakaraang pautang ng kumpanya, kabilang ang mga lihim na utang na pinirmahan niya gamit ang pangalan ng aking ama, ay ganap at walang pasubaling ililipat sa kanyang sariling pangalan. Pagkatapos niyang lumagda, kinuha ko ang aking fountain pen. Sa ilalim ng malamig na titig ng aking pamilya, dahan-dahan kong isinulat ang aking pangalan sa Deed of Renunciation. Ang bawat guhit ng aking pirma ay tila isang talim na pumutol sa huling hibla ng dugo na nag-uugnay sa akin sa mga taong ito. Inilagay ko ang ballpen sa aking bulsa at dahan-dahang tumayo.
Kinuha ko ang tseke na 5 milyong piso, tinupi ito ng maayos at inilagay sa bulsa ng aking jacket. Salamat sa 5 milyong piso, Papa. Ang aking boses ay kasing lamig ng hamog sa labas ng bintana. Salamat sa pagpapakita sa akin kung magkano ang halaga ng aking 3 taon sa loob ng kulungan para sa inyo. Hindi ko na hinintay ang kanilang sagot. Tinalikuran ko sila at lumabas ng silid kasunod si Salvador. Pagkalipas ng ilang minuto, tumayo ako sa likurang bahagi ng Grand Ballroom. Ang mga ilaw ay unti-unting namatay at isang malakas na spotlight ang tumama sa gitna ng entablado. Ang aking ama si Mateo ay lumakad patungo sa mikropono habang ang buong bulwagan ay napuno ng tunog ng masigabong palakpakan. Mga kaibigan, mga kasosyo sa negosyo. Ngayong gabi buong pagmamalaki kong ipinakikilala ang bagong muka, ang bagong lakas, at ang opisyal na hahalili bilang CEO ng Alcantara Group. Walang iba kundi ang aking pinakamamahal na anak, si Beatriz Alcantara. Umakyat si Beatriz sa entablado, suot ang aking magandang Filipiniana na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng spotlight. Katabi niya si Ethan na nakangiti ng buong yabang habang ang mga mamamahayag ay walang tigil sa pagkuha ng mga larawan. Ang ingay ng palakpakan at ang nakasisilaw na liwanag ng mga kamera ay tila isang koronasyon para sa isang peking prinsesa. Habang ang lahat ay nakatingin sa entablado, dahan-dahan kong kinuha ang aking telepono mula sa aking bulsa. Naramdaman ko ang marahang pagyanig nito. Isang mensahe mula kay Salvador ang lumitaw sa aking screen. Nailipat na ang lahat ng mga dokumento sa SEC at sa mga partner banks. Sa sandaling pumirma si Beatriz sa entablado bilang bagong CEO, ang 1.2 bilyong pisong utang na may mataas na interes ay opisyal nang nakatali sa kanyang personal na pangalan at ari-arian. Ang bitag ay tuluyan ng sumara. Tiningnan ko si Beatriz na ngayon ay kumakaway sa harap ng daan-daang tao, umiiyak pa rin sa kunwaring kagalakan. Ngumiti ako ng napakalamig. Magsaya ka muna ngayong gabi. Beatriz, bulong ko sa aking sarili habang dahan-dahang tumatalikod upang lumabas sa madilim na pintuan ng ballroom. Dahil bukas. Ako naman ang maniningil. Ang binondo ay palaging amoy lumang papel, usok ng insenso at basang semento pagkatapos ng ulan. Sa gitna ng maingay na kalye ng Ongpin, pumasok kami ni Salvador sa isang lumang gusali na gawa sa kahoy at adobe, isang lugar na tila nakalimutan na ng mabilis na pag-unlad ng Maynila. Ang bawat hakbang ko sa lumang hagdanan ay lumilikha ng mahinang daing ng kahoy sa ilalim ng aking sapatos. Isang tunog na nagpapaalala sa akin na ang nakaraan ay palaging may paraan upang mag-iwan ng marka. Pumasok kami sa isang maliit na opisina sa 2nd palapag. Walang pangalan sa pinto, tanging isang kupas na numero lamang. Sa loob, ang mga dingding ay napaliligiran ng mga lumang libro ng batas at mga file na maingat na isinalansan. Dito ko itinago ang mga huling ari-arian ng iyong Lola Teresa Mariel. Inilabas ni Salvador ang isang maliit na kahon na gawa sa bakal mula sa isang lihim na dingding sa likod ng kanyang aparador. Ito lamang ang tanging paraan upang hindi ito mahanap ng iyong ama at ni Amelia. Inilabas ko mula sa aking bulsa ang pilak na singsing na ibinigay sa akin ni Lola Teresa bago siya pumanaw. Sa ilalim ng liwanag ng isang lumang lampara, binasa ko ang napakaliit na numerong nakaukit sa loob ng singsing. Ito ay isang serial code na may 12 karakter. Inilagay ni Salvador ang isang makabagong encrypted laptop sa ibabaw ng lamesa at binuksan ang isang pribadong portal ng isang Swiss bank. Ipinasok ko ang code gamit ang aking nanginginig, ngunit determinadong mga daliri. Pagkatapos ng ilang segundong paglo-load ang screen, ay nagpakita ng isang account sa ilalim ng pangalang Laonlan. Narinig ko ang mabilis na paghinga ni Salvador. Ang mga numero sa screen ay tila hindi makapaniwala, 150 milyong dolyar, kasama ang ilang mga titulo ng lupa sa mga prime location sa Makati at Bonifacio Global City na nakapangalan sa isang holding company na ako ang nag-iisang may-ari. Diyos ko, bulong ni Salvador habang inaayos ang kanyang salamin. Alam kong may iniwan si Teresa, ngunit hindi ko akalain na ganito ito kalaki. Mariel, may sapat kang yaman upang bilhin ang buong Alcantara Group ng 3 beses. Hinaplos ko ang screen ng laptop. Naramdaman ko ang init ng pagmamahal ng aking lola mula sa kabilang buhay. Alam niya na darating ang araw na tatalikuran ako ng aking sariling mga magulang at inihanda niya ang aking magiging sandata. Hindi ko ito gagamitin upang maghiganti lamang, attorney, malamig kong sinabi habang isinasara ang laptop.
Gagamitin ko ito upang bawiin ang katarungang ipinagkait nila sa akin. Inilatag ni Salvador ang mga lumang dokumento ng aking kaso sa lamesa. 3 taon na ang nakalilipas isang gabi. Pagkatapos ng aking graduation party, nagising ako sa loob ng aking kotse na nakabangga sa isang naglalakad sa kalsada. Wala akong maalala sa nangyari dahil bago iyon ay binigyan ako ni Beatrice ng isang baso ng katas ng prutas. Ang tanging ebidensya na nagdiin sa akin ay ang salaysay ng isang saksi na nagngangalang Danilo Cruz. Ayon sa aking pagsisiyasa 3 araw. Pagkatapos mong masentensyahan si Danilo Cruz, ay nakatanggap ng 5 milyong piso sa kanyang bank account. Ipinakita sa akin ni Salvador ang isang bank transfer record. Ang pera ay nagmula sa isang dummy account na pinupondohan ni Amelia, ang ina ni Beatrice. At ngayon si Danilo ay nakatira sa isang komportableng bahay sa isang subdivision sa Pasay. Naramdaman ko ang mabilis na pagdaloy ng dugo sa aking mga pisngi. Ang aking buhay, ang aking 3 taon na nawala, ay binili lamang sa halagang 5 milyong piso. Puntahan natin siya maikli kong utos. Pagkalipas ng isang oras, pumasok ang sasakyan ni Salvador sa isang makipot na kalye sa Pasay. Ngunit habang papalapit kami sa bahay ni Danilo Cruz, napansin ko ang isang itim na SUV na nakaparada sa tapat ng kanyang gate. 2 lalaki na nakasuot ng itim na leather jacket ang nakatayo sa labas, may mga matatalas na tingin na tila nagmamasid sa bawat dadaan. Mariel, huwag mo na tayong bumababulong ni Salvador habang dahan-dahang inihihinto ang sasakyan sa malayo. Ang isa sa mga lalaking yan, nakikita ko siya palagi sa tabi ni Ethan. Siya ang personal na bodyguard ng pamilya Wright. Napakuyom ang aking kamay. Sinusubaybayan din nila si Danilo. Ibig sabihin alam ni na Ethan at Beatrice na ang katotohanan ay mabilis nang lalabas at ginagawa nila ang lahat upang busalan ang bibig ng saksi. Habang nag-iisip kami ng susunod na hakbang, isang mahinang pagtapik ang narinig ko sa salamin ng bintana sa aking tabi. Isang batang lalaki na marusing ang muka ang nakatayo sa labas. Nang bahagya kong ibaba ang salamin, mabilis niyang inihagis ang isang basang papel sa aking kandungan at agad na tumakbo palayo patungo sa isang makipot na eskinita. Binuksan ko ang papel. Ang mga letra ay isinulat gamit ang isang nanginginig na kamay, tila nagmamadali. Ang tinta ay bahagyang kumalat dahil sa basang papel, ngunit malinaw ang mensaheng nakasulat. Hindi aksidente ang pumatay sa biktima. Patay na siya bago pa mabangga ang kotse. Tulungan niyo ako. Napatigil ang aking hininga. Tumingin ako kay Salvador na may nanlalaking mga mata. Ang kaso ko 3 taon na ang nakalilipas ay hindi lamang isang simpleng frame-up para sa isang aksidente, kundi isang malaking pagtatakip para sa isang pagpatay. Ang Bonifacio Global City sa gabi ay puno ng mga nagtataasang gusaling salamin na sumasalamin sa makukulay na ilaw ng lungsod, isang lugar kung saan ang pera at kapangyarihan ay nagdidikta ng halaga ng isang tao. Suot ang isang kustomisadong kulay itim na power suit at isang simpleng gintong kwintas na iniwan ni Lola Teresa. Pumasok ako sa isang pribadong silid ng isang mamahaling French restaurant. Wala na ang basang jacket mula sa pitan. Ngayon ang bawat galaw ko ay nagpapakita ng awtoridad ng isang babaeng handang bawiin ang kanyang kaharian. Sa loob ng silid naghihintay si Ginoong Manuel Santos, isa sa mga pinakamatagal na kasosyo ng aking ama sa Alcantara Group. Mukha siyang pagod, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang hinahawakan ang kanyang baso ng tubig. Ang mga balita tungkol sa hindi maipaliwanag na utang ng kumpanya ay nagsisimula ng kumalat sa mga lihim na lupon ng mga mamumuhunan sa Makati. Magandang gabi, Ginoong Santos. Ang aking boses ay kalmado, may kasamang awtoridad habang umuupo ako sa tapat niya. Inilabas ni Salvador ang mga dokumento ng Laon Laan Holdings at ipinatong ito sa lamesa. Walang tunog ng pagkabigla mula kay Ginoong Santos, tanging malalim na buntong hininga ng kaluwagan nang makita ang logo ng pondo na kilala sa pagkakaroon ng walang limitation capital. Salamat sa pagdating, Senyorita Alcantara. O mas gusto mong tawagin kitang kinatawan ng laon-lan, tanong ni Manuel habang pinupunasan ang kanyang noo. Alam kong alam mo ang kalagayan ng Alcantara Group ngayon. Si Beatrice, ang batang babaeng iyon, ay walang alam sa pamamahala. Ang mga utang ay patuloy na lumalaki at natatakot ako na bago pa man ang IPO ay tuluyan nang gumuho ang kumpanya. Nais ko nang ibenta ang aking 15% na shares. Naintindihan ko ang iyong pangamba, Ginoong Santos. Tumingin ako sa kanya ng may malamig na ngiti, handang bilhin ng laon-laan ang lahat ng iyong shares ngayong gabi.
Ngunit dahil sa tindi ng panganib na aming haharapin, bibilhin namin ito sa halagang 40% na mas mababa sa kasalukuyang halaga sa merkado. Nanlaki ang mga mata ni Manuel, nagtangka siyang tumutol. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, idinagdag ko, "Iyan ang pinakamahusay na alok na makukuha mo ngayon, Ginoong Santos." Bukas kapag nalaman ng mga bangko ang tungkol sa mga lihim na utang na pinirmahan ni Beatrice, ang iyong 15% ay magiging walang halaga kundi mga basang papel lamang. Napatitig si Manuel sa akin bago dahan-dahang tumango sa tindi ng takot na maiwang walang kahit isang sentimo. Sa pamamagitan ng marahang pagdausdos ng aking mamahaling panulat sa ibabaw ng papel, natapos ang kasunduan. Ang 15% ng Alcantara Group ay opisyal nang napunta sa aking mga kamay. Habang pababa ako sa lobby ng gusali pagkatapos ng pagpupulong, narinig ko ang pamilyar na boses mula sa aking likuran. "Mariel, anong ginagawa mo rito?" Lumingon ako at nakita ko si Ethan Wright. Kasama niya ang 3 iba pang batang tagapagmana na dati ko ring mga kaibigan. Nakasuot si Ethan ng kaswal na polo at may hawak na susi ng kanyang sports car. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, may kasamang pang-uyam sa kanyang mga mata. Kaya pala hindi ka na natatakot na palayasin sa mansion. Nagtatrabaho ka na pala ngayon bilang sekretarya o assistant sa BGC, tanong ni Ethan habang tumatawa ang mga kasama niya sa kanyang likuran. "Magkano ang sweldo mo rito, Marielle? Baka gusto mong pumasok sa kumpanya ng pamilya ko, baka mas matulungan pa kita kaysa sa 5 milyong barya na ibinigay ng papa mo." Huminga ako ng malalim, hinayaan ang katahimikan na maghari sa pagitan namin. Tiningnan ko si Ethan tulad ng pagtingin ko sa isang estranghero na walang anumang halaga sa aking buhay. "Ang 5 milyong piso ay barya nga lang, Ethan," malamig kong sinabi. Ang aking boses ay sapat na upang marinig ng lahat ng mga tao sa lobby. Ngunit mas malaki pa rin iyon kumpara sa natitirang pondo ng shipping company ng pamilya Wright pagkatapos ninyong makatanggap ng 80 milyong pisong margin call mula sa bangko kahapon. Nawala ang ngiti sa mukha ni Ethan. Ang kanyang mga pisngi ay biglang nawalan ng kulay at ang kanyang mga kasama ay nagpalitan ng mga nagtatakang tingin. Ang balitang iyon ay isang napakalaking lihim na tanging ang lupon ng mga direktor lamang ng kanilang bangko ang nakakaalam. "Paano? Paano mo nalaman ang tungkol sa margin call?" galit na tanong ni Ethan habang humahakbang pasulong upang hawakan ang aking braso. Bego pa man dumikit ang kanyang kamay, marahan kong itinaas ang aking leather folder upang harangan ang kanyang direksyon. Pinapanatili ang isang malinaw na distansya sa pagitan namin. "Siyasatin mo ang lamesa ng iyong ama bago mo alalahanin ang aking sweldo, Ethan." Tumingin ako sa kanya nang may buong kapangyarihan. "At kapag bumalik ka kay Beatrice ngayong gabi, sabihin mo sa kanya na ihanda na niya ang kanyang pinakamagandang damit dahil malapit nang magsimula ang palabas." Tinalikuran ko siya habang naiwang nakatayo si Ethan sa gitna ng lobby, nanginginig ang panga sa tindin ng galit at takot. Ang tunog ng pinto ng elevator na sumasara sa aking likuran ay tila isang huling hudyat na ang anino ng aking ganti ay nagsisimula ng bumalot sa kanila. Nakatitig ako sa isang maliit na itim na receiver sa ibabaw ng aking lamesa sa isang marangyang suite sa Makati. Ang bawat salita, bawat buntong hininga, at matching ang tunog ng pagtama ng mga pilak na kubyerto sa loob ng mansyong Alcantara ay malinaw na naririnig sa pamamagitan ng headset na aking suot. Si Salvador at ang kanyang mga tauhan ay maingat na naglagay ng isang high-end listening device sa ilalim ng lamesa sa hapagkainan noong gabi ng paghahanda para sa anibersaryo ng kumpanya. Sa loob ng mansion, ang hangin ay tila nagiging kasing lamig ng yelo dahil sa matinding tensyon. "Beatrice, ano ang kahulugan ng mga dokumentong ito?" Ang boses ng aking ama na si Mateo ay nanginginig sa galit, may kasamang tunog ng paghampas ng mga papel sa lamesa. "Bakit may sunod-sunod na pag-withdraw ng milyong-milyong piso mula sa ating operational fund patungo sa isang pribadong bank account sa Switzerland? At bakit nakapangalan ito sa iyo at sa iyong ina?" Narinig ko ang mahinang pagsinghap ng aking ina na si Clara, kasunod ng mabilis na pag-usog ng upuan. "Mateo, dahan-dahan naman sa pagsasalita. Baka umatake na naman ang sakit sa puso ng bata." Pagtatanggol ni Clara, ngunit may bakas din ng pagdududa sa kanyang boses. "Beatrice, magsalita ka. Para saan ba ang perang iyon?" Kasunod nito ay ang pamilyar na tunog ng pag-iyak ni Beatrice, isang mahina nanginginig at tila naghihingalong hikbi na palagi niyang ginagamit sa tuwing siya ay nasusukol. "Papa, Mama, patawarin niyo po ako." Hikbi ni Beatrice, ang kanyang boses ay puno ng kunwaring takot.
Ang perang iyon ay ginamit ko para sa deposit sa espesyalistang doktor ko sa Switzerland. At saka, at saka kailangan kong bayaran ang mga mamamahayag na nagbabalak sumulat ng masasamang balita tungkol sa paglabas ni Ate Mariel sa kulungan. Ginawa ko lang iyon para protektahan ang ating IPO. Kung hindi ko binayaran ang mga press babagsak ang shares ng Alcantara Group, humigpit ang hawak ko sa aking baso ng tsa habang nakikinig. Napakatalino ni Beatrice. Gagamitin pa niya ang aking pangalan upang pagtakpan ang kanyang sariling pagnanakaw. Ngunit bago pa man makasagot si Mateo, narinig ko ang mabibigat na hakbang ni Amelia, ang ina ni Beatrice, at ang matagal ng kasambahay na ngayon ay umaasal na parang may-ari ng bahay. Mateo, ang boses ni Amelia ay matalimpuno ng kapangyarihan at walang bahid ng paggalang. Nakalimutan mo na ba kung paano namatay ang asawa ko dahil sa pagliligtas sa iyo noong masunog ang lumang bodega ng Alcantara? Ang buhay ng asawa ko ang naging kabayaran para mabuhay ka. At ngayon ang anak ko na nagpakasakit para sa kumpanya ninyo habang ang sarili mong anak ay nasa kulungan. Paghihinalaan mo ng ganito, kung ganyan din lang aalis na kami rito ni Beatrice. Natahimik ang kabilang linya. Alam ko ang hitsura ng aking ama sa mga sandaling ito na kayo ko ang ulo puno ng guilt dahil sa utang na loob na 30 taon nang ipinupukol sa kanya ni Amelia. Ang utang na loob ay isang napakabigat na kadena para sa aking ama, isang kadena na ginamit ni na Amelia upang kontrolin ang buong pamilya Alcantara. Inalis ko ang headset mula sa aking mga tainga at dahan-dahang tumayo. Lumakad ako patungo sa bintana ng aking suite, pinagmamasdan ang mga nagliliwanag na ilaw ng Makati sa malayo. Tumingin ako sa isang tuyong bulaklak ng sampagita na nakalagay sa loob ng aking notebook, ang bulaklak na aking pinitas mula sa tapat ng bintana ng aking silid sa mansyon bago ako umalis. Ang bulaklak na iyon ay tuyo na tulad ng aking pagmamahal sa mga taong pilit kong iniligtas, ngunit sa huli ay nagbenta sa akin para sa isang peking utang na loob. Ipagpatuloy niyo lang ang inyong dula-dulaan. Beatrice, bulong ko sa dilim habang ang aking mga mata ay naging kasing lamig ng gabi. Dahil sa susunod na linggo, sa oras na magsimula ang opisyal na audit ng mga bangko, ang kadena ng inyong utang na loob ay magiging tali na bibitay sa inyong lahat. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Salvador. Attorney Salvador, simulan na natin ang susunod na hakbang. Ay padala mo na ang mga ulat ng audit sa mga partner banks ng Alcantara Group. Huwag mong hahayaan na makahinga sila. Ang hangin sa Cavite ay amoy asin at nabubulok na tuyong dahon mula sa mga karatig na palaisdaan. Sa dulo ng isang liblib na kalsada na napaliligiran ng mga matataas na talahib na katayo, ang isang maliit na bahay na may bubong na yero. Dito nagtatago si Leo Diaz, A&G dating sound engineer na binayaran ni Amelia. 3 taon na ang nakalilipas upang i-edit ang mga recording ng boses na ginamit upang kumbinsihin ang aking mga magulang na ako ang pumatay sa biktima sa aksidente. Pumasok kami ni Salvador nang walang katok, sapat na ang bigat ng katawan ng dalawa kong bouncer upang dahan-dahang itulak ang lumang pintuan. Natagpuan namin si Leo sa harap ng 3 nagliliwanag na computer monitor. Nang makita niya ako, agad siyang tumayo at nagtangkang tumalon sa bintana, ngunit mabilis siyang nahawakan ng aking mga tauhan at ibinalik sa kanyang upuan. Huwag, pakiusap. Wala akong alam ang nanginginig na boses ni Leo habang nakatingin sa akin ng may takot. Ipinatong ko ang aking mga kamay sa kanyang lamesa, lumapit ng bahagya upang maramdaman niya ang lamig ng aking presensya. May 2 kang pagpipilian ngayong gabi, Leo, malamig kong sinabi, habang si Salvador ay naglalagay ng mga dokumento ng bank transfer sa kanyang tapat. Ang unang pagpipilian ay ang harapin ang 10 taong pagkakakulong bilang kasabwat sa qualified theft at obstruction of justice. Ang pangalawa ay ibigay sa amin ang orihinal na backup file ng recording at tanggapin ang proteksyon ng aking pondo upang makalabas ka ng bansa kasama ang pamilya mo bukas. Tumingin si Leo sa mga dokumento ng bangko na naglalaman ng mga transaction mula kay Amelia patungo sa kanyang account. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang isang lihim na hard drive sa kanyang computer. Pagkalipas ng ilang minuto, narinig ko sa unang pagkakataon ang tunay na tinig ng gabi ng aksidente. Ang boses ni Beatrice ay malinaw, walang panginginig ng sakit sa puso, kundi puno ng tawa at katusuhan. Mama, huwag kang mag-alala. Walang malay si Mariel dahil sa gamot na inilagay ko sa tsaa niya.
Kapag inilagay natin siya sa driver's seat, walang magagawa si Papa, kundi aminin na siya ang nakabangga. At sa oras na makulong siya, magiging akin na si Ethan at ang buong Alcantara Group. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking buong katawan. Ang katotohanang matagal ko nang alam ay sa wakas ay mayroon ng legal na patunay. Kinuha ni Salvador ang USB drive na naglalaman ng file at maingat na inilagay sa kanyang bulsa. Pagbalik namin sa Maynila, nagpa siya akong subukan ang huling piraso ng konsensya ng aking ina. Gamit ang isang hindi kilalang numero, ipinadala ko ang maikling bahagi ng orihinal na audio sa telepono ni Clara. Sinundan ko siya. Batid kong tuwing Biyernes ng hapon ay nagpupunta si Clara sa Quiapo Church upang magdasal. Sa gitna ng makapal na usok ng mga kandila at amoy ng sariwang sampagita, nakita ko ang aking ina na nakaluhod sa tapat ng altar ng Black Nazarene. Ang kanyang katawan ay marahang umuurong sulong habang umiiyak ng tahimik. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang kanyang telepono at pinatutugtog ang audio na aking ipinadala. Nakita ko ang panlalaki ng kanyang mga mata, ang kanyang muka ay biglang napuno ng takot at matinding gulat nang marinig ang tunog ng boses ni Beatrice na nagpaplano ng aking pagkakakulong. Tumayo si Clara, dinala ang kanyang mamahaling Hermes bag at mabilis na lumabas ng simbahan. Sumunod ako sa kanya mula sa malayo, nagtatago sa likod ng mga dambuhalang haliging semento ng Quiapo. Tumigil siya sa tapat ng isang nagtitinda ng kandila. Nakita ko ang kanyang mga daliri na mabilis na pumipindot sa screen ng kanyang telepono. Tumingin siya sa paligid nang may takot na baka may nakakakita sa kanya at pagkatapos, pinindot niya ang delete sa audio file. Napayuko ako, hinayaan ang isang tuyong tawa na lumabas sa aking mga labi habang nakatayo sa ilalim ng init ng araw sa Quiapo. Pinili pa rin ni Clara na burahin ang katotohanan. Mas mahalaga sa kanya ang reputasyon ng pamilya at ang kinabukasan ni Beatrice kaysa sa katarungan para sa kanyang sariling anak na dumanas ng 3 taong impyerno sa loob ng kulungan. Inilabas ko mula sa aking bag ang isang lumang panyo na may borda ng aking mga inisyal, isang panyong ginawa ni Clara para sa akin noong ako ay 10 taong gulang pa lamang. Dahan-dahan ko itong binitiwan at hinayaang mahulog sa loob ng isang basurang lata sa labas ng simbahan. Wala na akong inabulong ko sa hangin habang pinapanood ang aking sariling ina na sumasakay sa kanyang mamahaling sasakyan nang hindi lumingon. Bago pa man ako makahakbang paalis, naramdaman ko ang mabilis na pagyanig ng aking telepono sa aking bulsa. Isang tawag mula kay Salvador. Mariel, nalaman ni Emilia na hawak natin ang audio. May 3 lalaking umaali-aligid sa labas ng opisina ko ngayon. Mukhang hindi sila aalis hanggat hindi nakukuha ang hard drive. Ang hangin sa Polo Club sa Batangas ay amoy sariwang damo, mamahaling katad ng mga silya ng kabayo at ang amoy ng tabako ng mga mayayamang negosyante. Nakatayo si Ethan sa tabi ng bakod. May hawak na baso ng alak habang ipinagmamayabang sa kanyang mga kaibigan ang nalalapit niyang kasal kay Beatrice na magtatalaga sa kanya bilang isa sa mga pinuno ng Alcantara Group. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Hawak ang isang kulay asul na folder na naglalaman ng mga dokumentong pinirmahan ni Beatrice sa Tagaytay. Nang makita ako ni Ethan, agad na napawi ang ngiti sa kanyang mukha at hinarap ako ng may pagkainis. Mariel, hindi mo ba talaga kayang tanggapin na tapos na tayo? Tanong ni Ethan. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan habang inilalagay ang baso sa ibabaw ng lamesa. Huwag mo akong sundan dito, nakakahiya sa mga kaibigan ko. Hindi ko pinansin ang kanyang mga salita. Ibinaba ko ang folder sa ibabaw ng lamesa sa tapat mismo ng kanyang baso ng alak. Hindi kita sinusundan para sa ating nakaraan. Ethan, malamig kong sinabi habang binubuksan ang unang pahina ng kasunduan. Narito ako upang iligtas ang natitirang yaman ng pamilya Wright bago katuluyang itali ni Beatrice sa 1 bilyong pisong utang. Napakunot ang noo ni Ethan. Kinuha niya ang dokumento at mabilis na binasa ang nakasulat. Habang tumatagal ang kanyang mga mata ay lumalaki at ang kanyang mukha ay nawawalan ng kulay. Ang papel ay naglalaman ng absolute indemnification and assumption of liabilities na pinirmahan ni Beatrice sa Tagaytay, kung saan nakasaad na si Beatrice na ngayon ang nag-iisang may pananagutan sa lahat ng lihim na utang ng Alcantara Group na nagkakahalaga ng 1.2 bilyong piso. Ano ito? Nangginginig ang boses ni Ethan. Peke ito, ang pamilya Alcantara ay mayaman. Si Beatrice ay walang yaman. Ethan, bulong ko sa kanya nang may malamig na ngiti.
Si Beatrice ay may bilyong pisong utang. At dahil kayo ay magpapakasal sa ilalim ng absolute community of property, ang lahat ng ari-ariya ng pamilya Wright ay magiging kabayaran para sa kanyang mga utang sa oras na magsimula ang singilin ng mga bangko sa susunod na linggo. Tinalikuran ko siya hinayaan, ang takot na tuluyang lumaki sa kanyang isipan. Pagkalipas ng 3 oras nakaupo ako sa isang sulok ng isang marangyang cafe sa Bonifacio Global City. Sa kabilang lamesa nakita ko si Beatrice na umiiyak habang si Ethan ay galit na kinakaharap siya. Ang pamilyar na dula-dulaan ay nagaganap na naman, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang epekto ang mga luha ni Beatrice kay Ethan. Ethan, pakiusap, maniwala ka sa akin, Hikbini. Beatrice habang hinahawakan ang kamay ni Ethan sabay ubo ng mahina at hawak sa kanyang dibdib. Ginawa ko lang naman iyon para sa atin. Ang sakit ko sa puso, kailangan ko ng pera. Sakit sa puso singhal ni Ethan sabay bawi ng kanyang kamay na naging dahilan upang tumama ang kanyang singsing sa ibabaw ng lamesa nang may matalim na tunog. Huwag mo akong makuha sa ubo mong iyan, Beatrice, nalaman ko mula sa doktor mo sa Switzerland na wala kang kahit anong sakit sa puso. Ginamit mo lang ang sakit mo para manipulahin ang mga magulang ni Mariel at ngayon pati ako ay isasama mo sa utang mo. Napatitig si Beatrice kay Ethan, ang kanyang mga luha ay biglang natuyo at ang kanyang mukha ay napuno ng takot. Ang maskara ng isang mahina at kaawa-awang biktima ay tuluyan ng natanggal. Tumayo ako mula sa aking upuan, hawak ang aking baso ng malamig na tubig. Dahan-dahan akong lumakad patungo sa kanilang lamesa at huminto sa tapat ni Beatrice. Ang kaibahan namin sa mga sandaling ito ay napakalinaw. Si Beatrice ay pawisan sira ang makeup dahil sa pag-iyak, habang ako ay nakatayo ng tuwid pristine at walang kahit anong dumi. Uminom ako ng isang sipsip ng tubig bago tumingin sa kanila ng may buong paghamak. Bagay kayo, malamig kong sinabi. Isang sinungaling at isang manggagamit. Tingnan natin ngayon kung ang inyong tinatawag na pag-ibig ay kayang magbayad ng 1.2 bilyong pisong utang sa bangko. Tinalikuran ko sila habang tinatawag ni Ethan ang aking pangalan nang may nanginginig na boses, ngunit hindi ako lumingon. Ang lamat sa kanilang kristal na relasyon ay tuluyan ng naging isang malaking basag na hindi na kailanman maaayos pa. Ang ulan sa Makati ng gabing iyon ay tila walang balak tumigil na lumilikha ng isang makapal na pader ng tubig na bumabalot sa mga matataas na gusali. Pagbaba ko sa aking sasakyan sa tapat ng gusali kung saan naroon ang opisina ni Salvador, agad kong naramdaman ang isang kakaibang panganib. Ang mga ilaw sa ikatlong palapag ay patay, ngunit may nakita akong anino ng 2 tao na mabilis na gumagalaw sa bintana ng kanyang opisina. Kasunod ang 4 kong pribadong bouncer na pinondohan ng laon-laan. Mabilis kaming umakyat gamit ang emergency na hagdanan upang hindi lumikha ng anumang ingay. Pagbukas ng pinto, nadatnan namin si Salvador na nakaupo sa sahig hawak ng isang lalaki sa kanyang kwelyo, habang ang isa pa ay abalang naghahalukay sa kanyang mga cabinet at itinapon ang mga papeles sa sahig. Si Salvador ay nanginginig ang buong katawan, may maliit na sugat sa kanyang labi dahil sa pananakit ng mga ito. Bago pa man makasigaw ang lalaking naghahalukay, mabilis silang dinaluhong ng aking mga bouncer. Ang tunog ng pagbagsak ng kanilang mga katawan sa semento ay mabilis na natapos ng walang labis na kaguluhan. Hinawakan ko ang braso ni Salvador at dahan-dahan siyang itinayo. Tumingin ako sa isa sa mga lalaki na ngayon ay nakadapa sa sahig, may hawak na kutsilyo na nakuha ng aking bouncer. Sabihin niyo kay Amelia, malamig kong ibinulong sa lalaki habang dahan-dahang tinatapakan ang kanyang kamay ng may sapat na diin. Ang mga dokumentong hinahanap niya ay wala rito. At sabihin niyo sa kanya na ihanda na niya ang kanyang sarili dahil bukas ay wala na siyang matatakbuhan. Inilipat namin si Salvador sa isang ligtas at marangyang suite sa isang hotel na pag-ari ng aking holding company sa Bonifacio Global City. Pagpasok namin sa silid, agad kong ipinagtimpla ng mainit na tsaa ang matandang abogado upang pakalmahin ang kanyang nanginginig na mga kamay. Salamat, Mariel. Bulong ni Salvador habang dahan-dahang humihigop ng tsaa. Natatakot ako na baka hindi ko na maibigay sa iyo ang huling hiling ng iyong Lola Teresa. Gumiti ako ng bahagya, tinabihan ko siya at hinaplos ang kanyang likod. Si Salvador ang tanging tao na hindi ako iniwan noong mga panahong tinalikuran ako ng aking sariling dugo. Ang kanyang kaligtasan ay mas mahalaga sa akin kaysa sa anumang yaman. Huwag kang mag-alala, attorney. Narito na ako at ligtas ka na rito, bulong ko sa kanya ng may buong lambing.
Pagkalipas ng ilang minuto, kasama ang dalawang independyenteng abogado, mula sa SEC na aking ipinatawag bilang mga saksi opisyal naming binuksan ang selyadong testamento ni Lola Teresa na kinuha ni Salvador mula sa isang lihim na deposit box sa isang bangko. Nang mabuksan ang dokumento, ang muka ng dalawang abogado mula sa SEC ay napuno ng matinding pagkagulat. Ang testamento ay naglalaman ng isang napakalinaw at ironclad na deklarasyon. Ang 70% ng kabuuang shares ng Alcantara Group ay direktang ipinapamana kay Mariel Alcantara at ang aking ama na si Mateo ay mayroon lamang karapatang mamahala sa loob ng 10 taon na natapos na noong nakaraang buwan. Ibig sabihin ang lahat ng desisyon na ginawa ni Mateo, kabilang ang pagtatalaga kay Beatrice bilang bagong CEO ay walang anumang legal na bisa kung walang pahintulot ko. Mabilis kong nilagdaan ang petisyon para sa isang emergency board meeting ng Alcantara Group na gaganapin sa susunod na araw ng umaga. Ipinadala ito ni Salvador sa pamamagitan ng mabilis na elektronikong sistema ng korte at ng SEC. Bago ako matulog ng gabing iyon, tumayo ako sa balkonahe ng suite, pinapanood ang ulan na unti-unting humuhupa. Naramdaman ko ang marahang pagyanig ng aking telepono. Isang mensahe mula sa korte ang lumitaw sa aking screen. Ang emergency board meeting ng Alcantara Group ay opisyal ng inaprubahan ng hukom para sa bukas ng 10:00 ng umaga sa Makati headquarters. Huminga ako ng malalim, hinayaan ang malamig na hangin ng gabi na dumaan sa aking muka. Ang huling tanggulan ng aking mga kaaway ay malapit ng gumuho at sa pagkakataong ito, walang sino man sa kanila ang makatatakas sa aking paghuhukom. Ang boardroom ng Alcantara Group sa ika-40 palapag ng isang gusali sa Makati ay laging amoy mamahaling katad ng mga silya, bagong biling papel at ang malamig na hangin ng aircon na tila nagpapanatili sa distansya ng bawat tao sa loob. Sa gitna ang mahabang lamesang salamin na sumasalamin sa makulimlim na kalangitan ng Makati, nakaupo si Beatrice. Suot niya ang isang kulay gintong Americana, hawak ang isang mamahaling panulat habang masayang nakikipag-usap sa mga miyembro ng Board of Directors. Sa tabi niya nakatayo ang aking mga magulang na sina Mateo at Clara. May mga muka, no-eng pagmamalaki. Si Ethan naman ay nakaupo sa dulo, bagamat may bakas ng kaba sa kanyang mga mata. Dahil sa aming huling pag-uusap, ay pilit pa ring nagpapakita ng suporta kay Beatrice sa pag-asang ang yaman ng Alcantara ay maisasalba ang kanyang kumpanya. Magkakasosyo sa negosyo ang boses ni Mateo ay umalingaw-ngaw sa buong silid ngayong umaga. Opisyal na iting pipirmahan ang pagtatalaga kay Beatrice Alcantara bilang bagong chairman at chief executive officer ng ating kumpanya. Ito ang simula ng isang bagong yugto. Bago pa man matapos ng aking ama ang kanyang pangungusap, ang dambuhalang pintuang kahoy ng boardroom ay dahan-dahang bumukas ng walang anumang pasabi. Ang bawat mata sa loob ng silid ay lumingon patungo sa pintuan. Humakbang ako papasok, suot ang isang immaculate white na business suit na sumasalamin sa aking walang bahid na determinasyon. Ang bawat hakbang ng aking mataas na sapatos sa makintab na sahig ay lumilikha ng isang matatag na ritmo sa loob ng tahimik na silid. Kasunod ko si Salvador Reyes na may hawak na makapal na leather folder at ang 4 na legal na kinatawan mula sa Securities and Exchange Commission na nakasuot ng kanilang mga opisyal na ID. Napatayo si Mateo, ang kanyang muka ay biglang napuno ng matinding galit habang hinahampas ang ibabaw ng lamesang salamin ng may malakas na tunog. Mariel, anong kahangalan ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang pumasok dito? Sigaw ng aking ama, nanginginig ang kanyang panga sa tindi ng galit. Guardia, ilabas ang ex-convict na ito. Wala siyang karapatang dumiho sa boardroom na ito. Hindi ko pinansin ang kanyang mga sumisigaw na salita. Lumakad ako ng diretso patungo sa dulo ng lamesa sa tapat mismo ng upuan ng chairman kung saan nakaupo si Beatrice. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking designer handbag sa ibabaw ng lamesa bago tumingin kay Mateo ng may buong apathy. Mayroon akong bawat karapatang maging dito. Papamalamig kong sinabi, ang aking boses ay banayad ngunit sapat upang patahimikin ang buong silid. Sa katunayan, ikaw ang kasalukuyang nakaupo sa aking upuan. Nagsimulang magbulungan ang mga miyembro ng board. Si Clara ay napatayo rin, hawak ang kamay ni Beatrice na ngayon ay nagsisimula ng manginig ang mga daliri habang bitawan ang kanyang mamahaling panulat. Mariel, anak, pakiusap. Huwag ka namang gumawa ng iskandalo rito, bulong ni Clara na may mga matang puno ng takot sa harap ng mga shareholders.
Nakakahiya sa mga kasosyo natin. Nakalimutan mo na ba ang deed of renunciation na pinirmahan mo sa Tagaytay? Wala ka ng karapatan sa kumpanyang ito. Ngumiti ako ng napakalamig bago tumingin kay Salvador. Ipaliwanag mo sa kanila, attorney. Humakbang pasalong si Salvador, iniayos ang kanyang salamin at binuksan ang kanyang folder. Pinamahagi ng mga tauhan ng SEC ang mga dokumento sa bawat miyembro ng board na nakaupo sa lamesa. Gusto kong ipabatid sa lahat ng miyembro ng Board of Directors, ang boses ni Salvador ay malinaw at puno ng legal na autoridad na, as of 9 o'clock ngayong umaga, ang Laonlan Holdings ay official nang nakabili ng 55% ng outstanding shares ng Alcantara Group, kabilang ang shares na ibinenta ni Ginoong Manuel Santos at ng 3 pang malalaking partner ng kumpanya kahapon. Natahimik ang buong boardroom. Ang mga mukha ng mga shareholders ay napuno ng matinding pagkagulat habang mabilis na binabasa ang mga dokumentong may opisyal na tatak ng SEC. At nais ko ring ipabatid sa inyo pagpapatuloy ni Salvador habang nakatingin ng diretso kay Mateo na ang nag-iisang chairman at managing director ng Laonlan Holdings ay walang iba kundi si Senyorita Mariel Alcantara. Ibig sabihin si Mariel Alcantara ang nagmamay-ari ng mayorya ng kumpanyang ito ngayon. Napatayo si Beatrice, ang kanyang mukha ay maputlang maputla. Habang itinuturo ako gamit ang kanyang nanginginig na daliri. Peke yan, that's fake, sigaw ni Beatrice. Ang kanyang boses ay naging hysterical at wala nang bakas ng kanyang kunwaring sakit sa puso. Saan ka kukuha ng bilyon-bilyong piso para bilhin ang shares na iyan? Magnanakaw ka, Mariel, papa. Huwag kang maniwala sa kanya. Isang ex-convict ang babaeng iyan. Tumingin ako kay Beatrice, pinapanood ang kanyang unti-unting pagbagsak ng may malalim na kasiyahan sa aking puso. Ang perang ginamit ko ay mula sa aking Lola Teresa. Beatrice, malamig kong sinabi habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang pondo ng Laonlan na tinangka ninyong lihim na nakawin ng iyong ina sa loob ng 3 taon habang ako ay nasa kulungan. Ngunit nakalimutan ninyo na ako lamang ang nag-iisang may hawak ng susi. Napatitig si Beatrice sa akin, ang kanyang mga labi ay nanginginig at hindi na siya makapagsalita. Tumingin si Ethan sa akin, ang kanyang muka ay puno ng matinding pagsisisi at takot. Tumayo siya at nagtangkang lumapit sa akin. Mariel, mag-usap tayo sa labas. Maaari nating ayusin ito ng pribado. Bulong ni Ethan, ang kanyang boses ay wala ng bakas ng kayabangan kahapon. Walang anuman tayong dapat pag-usapan, Ethan, sagot ko nang hindi man lamang siya tinitingnan ng diretso. At baka gusto mong malaman na ang bank accounts ng iyong pamilya ay official ng pino-freeze ng bangko dahil sa hindi ninyo pagbabayad sa margin call kanina lamang 8 umaga. Napaupo muli si Ethan sa kanyang silya, tila ba nawalan ng lakas ang kanyang buong katawan. Isa-isang tumayo ang mga miyembro ng Board of Directors. Ang mga taong dati ay nakatingin sa akin nang may paghamak noong ako ay bagong laya mula sa kulungan, ay dahan-dahang yumukod sa akin bilang paggalang sa kanilang bagong pinuno. Magandang umaga, Senyorita Mariel, sabi ng isa sa mga pinakamatandang shareholder habang iniabot ang kanyang kamay upang magbigay galang. Tumingin ako sa aking ama na si Mateo na ngayon ay nakatayo pa rin sa tabi ni Beatrice. Ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan at kawalan ng pag-asa. Ang kanyang kaharian na itinayo niya sa ibabaw ng aking sakripisyo ay tuluyan nang napunta sa aking mga kamay ng walang kahirap-hirap. Magsimula na tayo sa ating pagpupulong, malamig kong sinabi, habang dahan-dahang umuupo sa silya ng chairman sa gitna ng boardroom. Nananatiling tahimik ang buong boardroom, tanging ang tunog ng malamig na hangin mula sa aircon ang pumupuno sa bawat sulok ng silid. Nakaupo ako sa pinuno ng lamesa, pinapanood ang aking ama na si Mateo na unti-unting napapaupo sa kanyang silya, habang si Clara naman ay patuloy na pinupunasan ang kanyang mga luha sa tindi ng kahihiyan sa harap ng mga shareholders. Ngunit hindi pa ako tapos. Ang pagbawi sa kumpanya ay unang hakbang pa lamang. Ang ganap na pagbawi sa aking dangal, ang tunay na rurok ng aking pagbabalik. Itinaas ko ang aking kamay, isang hudyat para kay Salvador, na simulan ang pagpapalabas ng mga file sa dambuhalang flat screen sa dingding ng boardroom. Gusto kong ipakita sa inyong lahat ang katotohanan sa likod ng aksidente. 3 taon na ang nakalilipas, malamig kong sinabi habang ang bawat mata sa loob ng silid ay nakatitig sa screen. Ang tunog ng static ay mabilis na napalitan ng isang malinaw at familiar na boses. Ang orihinal at hindi na-edit na audio recording ng pag-uusap ni Beatrice at Amelia ay umalingaw sa buong bulwagan. Mama, huwag kang mag-alala.
Walang malay si Mariel dahil sa gamot na inilagay ko sa tiyan niya. Kapag inilagay natin siya sa driver's seat, walang magagawa si Papa, kundi aminin na siya ang nakabangga. At sa oras na makulong siya magiging akin na si Ethan at ang buong Alcantara Group. Napatitig si Mateo sa screen, ang kanyang buong katawan ay nanginginig habang ang kanyang mukha ay nagiging kasing putla ng papel. Lumingon siya kay Beatrice nang may nanlilisik na mga mata. Beatrice, ano ito ang nanginginig na boses ng aking ama na tila ba gumuho ang kanyang buong mundo sa kanyang naririnig? Ikaw ang may gawa ng lahat ng ito. At pinanood mo kaming ikulong ang sarili mong kapatid. Hindi po totoo iyan, Papa, peke po ang recording na iyan. Sigaw ni Beatrice, ang kanyang boses ay naging matinis at hysterical habang sinusubukan niyang hawakan ang kamay ni Mateo. Si Mariel ang nag-edit niyan para sirain ako. Pakiusap, maniwala kayo sa akin. Bago pa man siya makagawa ng panibagong kasinungalingan, pinindot ni Salvador ang susunod na slide sa screen. Lumitaw ang opisyal na sertipiko mula sa Zurich Hospital sa Switzerland na nagpapakitang walang sakit sa puso si Beatrice at ang lahat ng kanyang medikal na ulat ay huwad. Kasunod nito ang mga bank transfer records na nagpapakita ng paglilipat ni Amelia ng mahigit 80 milyong piso mula sa Alcantara Group patungo sa kanilang personal na account sa Switzerland gamit ang peking pirma ni Mateo. Napatayo si Clara, lumapit kay Amelia na nakatayo sa gilid at mabilis na isinampal ang kanyang kamay sa mukha nito. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Hayop ka, Amelia, sigaw ng aking ina, ang kanyang mga luha ay mabilis na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ipinagkatiwala namin sa inyo ang aming tahanan. Iniligtas mo si Mateo noon, ngunit ginamit ninyo ang utang na loob na iyon para sirain ang buhay ng anak ko. Lumuhod si Amelia sa sahig, dahan-dahang hinawakan ang laylayan ng palda ni Clara nang may mga matang puno ng desperasyon. Clara, pakiusap. Ang asawa ko, namatay ang asawa ko para kay Mateo, sigaw ni Amelia. Sinusubukan pa rin gamitin ang kanyang huling sandata. Hindi niyo maaaring gawin ito sa anak ko, isipin niyo ang utang na loob ninyo sa pamilya ko. Ibinaba ni Clara ang kanyang palda, iniwas ang kanyang kamay mula sa hawak ni Amelia nang may buong pandidiri. Ang utang na loob na iyon ay binayaran na namin ng 30 taon ng karangyaan. Amelia, malamig kong sinabi mula sa aking upuan, at binayaran ko na rin ito ng aking 3 taon sa loob ng kulungan. Ngayong araw ang utang ninyo sa akin naman ang inyong babayaran. Kasabay ng aking mga salita, ang pinto ng boardroom ay mabilis na bumukas. Pumasok ang 5 ahente mula sa National Bureau of Investigation, hawak ang mga opisyal na warrants of arrest para sa qualified theft at falsification of documents. Lumapit ang mga ahente kina Beatrice at Amelia. Ang tunog ng pagtama ng bakal ng mga posas na inilagay sa kanilang mga kamay ay mabilis na pumutol sa anumang pag-asa na natitira sa kanila. Tumingin si Mateo sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagsisisi habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Mariel, anak, patawarin mo kami ng mama mo. Bulong ni Mateo, nanginginig ang kanyang boses habang sinusubukang hawakan ang aking kamay. Nabulag kami ng kanilang mga kasinungalingan. Ibalik natin ang ating pamilya, pakiusap. Dahan-dahan kong inilagay ang aking mga kamay sa aking lapel. Hinawakan ko ang gintong pin ng Alcantara Group, ang sagisag ng pamilya na palaging ipinagmamayabang ng aking ama. Dahan-dahan ko itong tinanggal at ipinatong sa ibabaw ng lamesang salamin. Ang marahang pag-ikot ng gintong pin sa ibabaw ng salamin ay huminto sa tapat mismo ng nanginginig na kamay ni Mateo. Ang panggalang Alcantara ay sa inyo, napapamalamig kong sinabi habang tumatayo mula sa aking upuan. Ang tagumpay at kapangyarihan ko ngayon ay sa akin lamang. Hindi ko kailangan ang inyong pangalan upang maging matagumpay. Hinarap ko si Beatrice na ngayon ay dahan-dahang hinihila ng mga ahente ng NBI patungo sa pinto. Tumingin siya sa akin, umiiyak ng buong desperasyon habang nakaposas ang kanyang mga kamay. Ate, pakiusap, patawarin mo ako. Ikaw naman ang malakas, di ba iligtas mo ako? Magmamakaawa ni Beatrice. Tinalikuran ko siya nang walang kahit isang salita. Lumakad ako patungo sa malaking bintang NG boardroom upang pagmasdan ang paglubog ng araw sa Makati. Ang bawat salita ng pagmamakaawa at bawat hikbi ng aking mga kaaway ay unti-unting nawala sa aking pandinig na napalitan ng isang malalim, matatag at walang hanggang kapayapaan sa aking puso.
Nakatayo ako sa likod ng dambuhalang lamesa ng CEO sa loob ng opisina ng Alcantara Group. Ang liwanag ng papalubog na araw sa Makati ay nag-iiwan ng mahabang pulang anino sa makintab na sahig na gawa sa hardwood. Ito ang silid kung saan nagmula ang bawat desisyon na sumira sa aking buhay, 3 taon na ang nakalilipas. Ngayon ang silid na ito ay tahimik, tanging ang marahang paghinga ko ang pumupuno sa buong espasyo. Bumukas ang pinto ng may mahinang tunog. Pumasok ang aking mga magulang na sina Mateo at Clara. Wala na ang kanilang karangyaan. Ang mukha ni Mateo ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng isang araw, habang si Clara naman ay may basang mga mata at nakayuko ang ulo. Lumapit sila sa akin nang may mababagal na hakbang, tila ba natatakot na baka tuluyan ko silang palayasin sa kanilang unang hakbang pa lamang. Mariel, anak, ang bulas ni Clara ay nanginginig, dahan-dahan siyang lumapit at nagtangkang hawakan ang aking kamay sa ibabaw ng lamesa. Nandito kami ng papa mo upang humingi ng tawad. Nabulag kami ng mga kasinungalingan ni na Amelia at Beatrice. Ngunit pamilya pa rin tayo, di ba maaari nating simulan muli ang lahat? Iniiwas ko ang aking kamay, ibinaba ko ito sa aking kandungan upang hindi niya ito maabot. Ang aking mukha ay nanatiling walang emosyon, kasing lamig ng semento. Para sa pamilya Mariel. Sumingit si Mateo, ang kanyang boses ay puno ng pilit na katatagan, ngunit may panginginig ng kahihiyan. Ginawa lang namin ang lahat para sa proteksyon ng pangalan ng Alcantara. Akala namin ay malakas ka upang kayanin ang lahat ng iyon. At saka narito na ang katotohanan na patunayan na inosente ka. Maaari na tayong bumalik sa dati. Tumingin ako ng diretso sa kanilang mga mata. Ang bawat salita ng kanilang paghingi ng tawad ay tila isang nakalalasong usok na pilit nilang ipinalalanghap sa akin upang magkaroon ako ng toxic na patawad. Akala ninyo ay malakas ako. Ang aking boses ay banayad, ngunit may talim na dahan-dahang bumuwal sa kanilang natitirang lakas. Papa, Mama, alam niyo ba kung gaano kalamig ang sahig na semento ng Mandaluyong Prison tuwing panahon ng bagyo? Alam niyo ba kung paano kumain ng panis na kanin habang si Beatrice ay natutulog sa aking kama, suot ang aking kustomisadong Filipiniana, at tinatawag kayo bilang Papa at Mama? Napayuko si Clara, mabilis niyang tinakpan ang kanyang muka gamit ang kanyang mga kamay, habang ang kanyang mga balikat ay marahang umuurong sulong sa tindi ng pag-iyak. Si Mateo naman ay hindi makasagot, ang kanyang mga labi ay nanginginig ngunit walang kahit isang salitang lumabas sa kanyang lalamunan. Hindi ko kayo gutumin, Papa, Mama, pagpapatuloy ko habang dahan-dahang tumatayo mula sa aking upuan. Dahil sa tulong ni Salvador, nalaman ko na ang inyong mansion sa Forbes Park ay ginamit ninyong collateral para sa mga utang ni Beatrice, at ngayon ay pag-aari na ito ng aking pondo na Launlan Holdings. Ibig sabihin, wala na kayong ari-arian dito sa Makati. Nanlaki ang mga mata ni Mateo, tumingin siya sa akin nang may takot at kawalan ng pag-asa. Mariel, palalayasin mo ba kami sa sarili naming bahay bulong ng aking ama? Ipinapahintulot ko sa inyo na tumira sa lumang bahay ni Lola Teresa sa probinsya ng Pangasinan. Tumingin ako sa kanila ng may buong pagpapasya. Isang payak na buhay malayo sa karangyaan ng Makati na inyong ginamit upang ipagpalit ang aking buhay. Ngunit huwag na huwag kayong aasa na makatatanggap pa ng kahit isang sentimo mula sa aking mga personal na account, at hinding-hindi na kayo muling makatatapok sa kumpanyang ito. Lumapit ako sa sulok ng lamesa. Kinuha ko ang isang pilak na frame na naglalaman ng lumang litrato namin ni Lola Teresa noong ako ay bata pa. Dahan-dahan ko itong pinunasan gamit ang aking panyo bago maingat na inilagay sa loob ng aking bag. Ito lamang ang tanging bagay na may halaga sa akin sa silid na ito. Inabot ko ang switch sa dingding at dahan-dahang pinatay ang ilaw ng opisina ng CEO. Ang silid ay tuluyang napuno ng dilim, tanging ang liwanag ng buwan mula sa labas ng bintana ang nagiiwan ng bahagyang banaag. Lumakad ako palabas ng pinto, iniwan ang aking mga magulang na nakatayo sa gitna ng dilim at sa abo ng kanilang sariling pagsisisi. Pagbaba ko sa lobby ng Alcantara Group, ang nakasisilaw na liwanag ng mga kamera ng mga mamamahayag ay mabilis na sumalubong sa akin. 12 ng mga mikropono ang iniharap sa aking tapat, habang ang mga reporters ay walang tigil sa pagtatanong. Miss Alcantara, totoo po ba na napatunayan na inosente kayo sa aksidente, sigaw ng isang reporter? Ano po ang plano ninyo para sa Alcantara Group ngayon? Patatawarin niyo po ba ang inyong pamilya
Huminto ako sa tapat ng mga mikropono. Tumingin ako ng diretso sa pinakamalaking camera ng television ng may buong dignidad at kapayapaan. Ang Alcantara Group ay hindi na kailanman magiging instrumento para sa mga taong nagtataksil sa katotohanan at hustisya. Malamig at malinaw kong sinabi. Mula sa araw na ito, magpapatuloy tayo sa pagsulong ng may dangal. Ang katarungan ay opisyal nang naipatupad at ang nakaraan ay tapos na. Tinalikuran ko sila at lumakad patungo sa aking naghihintay na sasakyan. Ang marahang pag-andar ng kotse paalis sa Makati ay tila isang huling hudyat ng aking ganap na kalayaan mula sa mga kadena ng aking nakaraan. Ang Harden at Teresa Foundation sa Maynila ay laging puno ng amoy ng mga sariwang bulaklak ng sampagita, ang tunog ng tawanan ng mga kababaihan, at ang maligamgam na sikat ng araw na sumasayaw sa mga dahon ng puno ng mga. Pagkaraan ng isang taon, mula nang tuluyang bumagsak ang Alcantara Group, ginamit ko ang Pondo Englaon-Laan upang itatag ang sentrong ito. Layunin nitong magbigay ng libreng serbisyong legal, ligtas na kanlungan at pagkakataong makapagsimula muli para sa mga kababaihang nakaranas ng maling paratang pang-aabuso at kawalan ng katarungan. Nakatayo ako sa balkonahe ng ikalawang palapag, pinapanood ang isang grupo ng mga kababaihan na masayang nag-uusap habang nag-aaral ng pananahi. Sa gitna nila ay isang maliit na batang babae na nagbabasa ng libro na nagpapaalala sa akin ng aking sariling kabataan noong mga panahong tinuturuan ako ng aking Lola Teresa sa aming lumang aklatan. Narinig ko ang marahang paghakbang ni Salvador mula sa aking likuran. May dalang isang tray na naglalaman ng 2 tasa ng mainit na tsaa. Inilapag niya ito sa ibabaw ng lamesang kahoy nang may pag-iingat upang hindi lumikha ng anumang ingay. Mariel, dumating na ang huling ulat mula sa korte ngayong hapon. Ang boses ni Salvador ay banayad, may kasamang malalim na kaluwagan. Kinuha ko ang aking tasa, hinayaan ang mainit na singaw ng tsaa na dumaan sa aking muka bago tumangon ng bahagya. Ano ang balita, attorney? Si Beatrice at si Amelia ay opisyal ng hinatulan ng hukom ng 12 taong pagkakakulong para sa qualified theft at falsification of documents nang walang piyansa. Inayos ni Salvador ang kanyang salamin. Si Ethan naman, tuluyan nang nabangkarote ang kumpanya ng kanyang pamilya upang bayaran ang kanilang mga utang sa bangko. Balita ko ay nagtatrabaho na siya ngayon bilang isang maliit na empleyado sa isang banyagang kumpanya sa labas ng Maynila. Nakinig ako ng walang kahit anong galit o kasiyahan sa aking puso. Para sa akin sila ay mga pangalan na lamang sa isang pahina ng aking nakaraan na tuluyan ko nang nailatag sa limot. Ang kanilang pagbagsak ay hindi ko gawa. Ito ay bunga lamang ng sarili nilang kasakiman na unti-unting sumira sa kanilang mga buhay. Paano sina Papa at Mama sa pangasinan, tanong ko habang nakatingin sa malayo. Namumuhay sila ng napakatahimik at payak sa lumang bahay ni Teresa, sagot ni Salvador. Nagpadala muli si Clara ng sulat para sa iyo kahapon. Ngunit tulad ng dati, hindi ko muna ito binuksan. Nais mo bang basahin ito? Umiling ako ng bahagya. Huwag na, attorney. Ibalik mo na lamang sa kanya ng walang bawas. Uminom ako ng isang sip-sip ng tsaa, naramdaman ang tamis at pait nito sa aking lalamunan. Ang hindi ko pagbasa sa kanilang mga sulat ay hindi nangangahulugan na ako ay may galit pa rin. Ginagawa ko ito dahil pinili ko ng palayain ang aking sarili mula sa kanilang toxic na pagmamahal. Ang kapayapaan ko ngayon ay hindi ko na muling ipagpapalit sa kanilang mga pagsisisi. Tumingin ako sa kalangitan ng Maynila. Ang sikat na paglubog ng araw sa Manila Bay ay nag-iwan ng magagandang kulay ng ginto, orange at lila sa ibabaw ng dagat. Ang bawat kulay ay tila nagpapahiwatig na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi ng aking buhay sa loob ng kulungan, ang isang napakagandang bagong umaga ay tuluyan ng dumating. Madalas kong itinatanong sa aking sarili noong ako ay nasa loob pa ng pitan, kung kaya ko bang magpatawad. Ngayong araw alam ko na ang sagot. Hindi ko pinatawad ang kanilang pagtataksil, ngunit pinatawad ko ang aking sarili sa pagtitiwala sa kanila noon. At ang pagpapatawad na iyon sa aking sarili ang nagbigay sa akin ng ganap na kapayapaan. Para sa mga kababaihang nakikinig sa aking kwento, nais kong iwanan ang aral na ito. Ang tunay na katatagan ng isang malakas at independent na babae ay hindi nasusukat sa kung gaano kakahandang magtiis at magsakripisyo para sa pamilyang walang ginawa, kundi gamitin ka. Kundi sa kung paano mo papahalagahan at poprotektahan ang iyong sarili
Sa oras na sila na mismo ang sumira sa iyong tiwala. Huminga ako ng malalim hinayaan. Ang malamig na hangin mula sa dagat na dumaan sa aking buhok. Habang nakangiti kong pinapanood ang mga kababaihan sa ibaba. Ako si Mariel Alcantara at sa wakas, ako ay ganap ng malaya.